sa aking pagsunod at kadalas ay napapako. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod. Lagi kong hithig, ikaw ay malubog. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Sinubusang ang kinig, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang iitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, patuloy na buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan.
Aming nabalitaan na sa Bethlehem ang kaban ng tipan. Sa bukid ng Jahar naming nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag na kapangyarihan. Iyong mga pari, hayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan namin sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ginabayan niyo ang bawat isa, Panginoon, sa nagdaang isang linggo, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, dahil hindi niyo kami iniwan, ipabayaan, Panginoon, sa panahon ito, lalo ng pandemya, Panginoon. Patuloy niyo pinapalakas ang aming immune system, Panginoon. Gayon din, binibigyan niyo kami blessing araw-araw, Panginoon. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon, sa salita, sa isip at sa gawa, Panginoon, sa mga aming pagkukulang, Panginoon, namin kayo na po ang magpatawad. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat na makikinig at manonood, Panginoon, ito ay mabe-bless, Panginoon. Hindi lang sila, kundi ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang purihan at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating, mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Iniibig niya tayo
at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya. Pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Tignan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tayo pong lahat, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan, at ang darating. At para po sa pagbasa ng ating banal na kasulatan na matatagpuan sa 1 Samuel chapter 11 verses 1 to 7, ganito po ang sinasabi. Ang Habes Galaad ay dinigma ni Nahas na hari ng mga Amonita. Nang mapaligiran na niya ang lungsod, nagpasugo sa kanya ang mga taga roon. Sinabi ng mga sugo, kung magkakasundo tayo, papasakop na kami sa inyo. Sumagot si Nahas, makikipagkasundo ako sa inyo kung ipapadukot ninyo ang kanang mata ng bawat isa sa inyo. Sa gayoy, makakaganti na ako sa buong Israel. Sinabi ng matanda ng Habes, bigyan niyo po kami ng 7 araw para maibalita sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin, susuko kami sa inyo. Umabot sa Gabaa ang mga sugo at nananangis ang buong bayan nang marinig ang balita. Si Saul ay papauwi noon mula sa bukid. Taboy ang kanyang mga baka nang makita niyang nag-iiyakan ang mga tao. Nagtanong siya, ano ang nangyari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao? At sinabi nila sa kanya ang balita ng mga taga Habes. Pagkarinig nito'y kinasiyahan siya ng Espiritu ng Diyos. Nagsiklab ang kanyang galit. Kumuha siya ng 2 baka at kinatay. Pagkatapos ibinigay iyon sa mga sugo at inutos na ipakita sa buong Israel. Lakip ang ganitong bilin. Ganito ang gawin sa mga baka ng sinumang hindi sasama kay Saul ay kay Samuel sa pakikipaglaban. Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh. Kaya silang lahat ay sumama sa laban. 1:18 verses 33 to 37. At ganito po ang sinasabi. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkalulok sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi, ako ay isang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan.
Magandang umaga po sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Ah, sa pagkakataon po na ito ay muli po tayong mag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At ito po yung mensahe natin para sa araw na ito. Dito po sa Mateo 24, 9 hanggang 14 ay ganito po ang ating matutunghayan. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Napakaganda po nung ating tatalakayin ngayong umagang ito. Ito po ay tungkol po doon sa the great falling away from faith. Mga kapatid, darating yung panahon na ito po'y binanggit ng ating Panginoong Hesukristo na magkakaroon ng defection, mass defection from faith before Jesus returns. Yung pong defection man na ito ay hindi lamang siya basta umalis sa pananampalataya, umalis sa lupon ng mga mananampalataya, kung hindi, ito po ay meron pong kahalong rejection. Actually, time will come when even believers will reject their faith, their former faith. They will reject Jesus Christ and they will reject the Word of God. Yun po yung tinatawag nating falling away or defection from faith. Ito po ay ating makikita, maging sa panahon natin ngayon ay marami nang nagaganap na ganito, na ang sa church, ang isang effect nito ay yung pong magkakaroon ng decline doon sa church membership. Pag sinabi ko pong church, hindi po lamang ang ibig kong tukuyin doon ay United Methodist Church. Actually, kapag sinabi nating church, ito po yung church universal na kung saan ang Methodist Church ay isa sa mga bahagi nito. Napakarami po niyan. Kung ating dito po sa Pilipinas, magbanggit ako ng mga ilan na kung tawagin ay bahagi noong evangelical churches, yung ang mga itinuturo talaga ay mga nasa banal na kasulatan, katulad ng mga born again groups, may mga born again, tulad na UCCP, Yemelif, Baptist, at Nazarene, at marami pang iba na bahagi
kasamang bahagi ng Methodist sa tinatawag nating evangelical faith. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo ay alam naman po natin na ang ating Panginoon sa marami siyang binabanggit sa banal na kasulatan na kung ako'y iniibig ninyo, anya, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sino mang magmakahiya sa akin, magmamakahiya ko rin. Ang sino mang mag-deny sa akin, idadeny ko rin sa harap ng aking Ama. Ang sino mang umibig sa akin, ay mas iibigin ko pa. Yan ho ang panuntunan ng ating Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, tatanggapin niya tayo. Pero kapag tayo ay umayaw sa Kanya, mga kapatid, umaayaw din ang ating Panginoon sa mga tao. Pansinin po ninyo, dito po sa binasa natin na mga talata, Matthew 24 verse 9 to 15 o 14, ganito po ang makikita natin. Sa panahong iyong kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ito po yung tinatawag nating persecution. Sasakdal kayo, pahihirapan, papatayin. Walang estudyante na mas nakakahigit pa sa kanyang guro. Ang ating Panginoon ay binanggit niya sa kanyang mga alagad. Kung ganito ang ginawa nila sa akin, ganyan din ang gagawin nila sa inyo. Hindi po natin ito masyadong nararamdaman dito sa ating bansa. Pero ang mga mananampalataya na especially yung mga nasa communist countries at saka nasa Muslim countries ay dumara na sila ng napakatinding mga persecution. Sapagkat ito yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mangyayari yan sa inyo. At ako ay ipinananalangin ko na dito sa Pilipinas ay sana'y huwag pa natin itong danasin. Bigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magpalakas tayo sa ating pananampalataya. Alam naman ninyo, pag dumanas ang sangkakristyanuhan dito sa Pilipinas ng ganyan, ako'y nangangamba na kung gaano karami yung mawawala sa pananampalataya. Ang nakalulungkot, marami nga sa mga mananampalataya, material na bagay lang, ipinagpapalit na yung kanilang kaligtasan. Gaano pa kaya kung buhay na mismo ang nakataya? Kung kaya, dahil dito sa persecution na ito, binanggit dito sa talata 10 na marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ito po yung backbone noong tinatawag natin na falling away. Marami, hindi ko konti lamang, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At ang magiging sanhi noon ay mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Tingnan ninyo, hindi lamang pag tumalikod sa pananampalataya ay mapupuot na sila at magtataksil na sa isa't isa. Ganyan ho yung mangyayari. Ano ho ba yung epekto nung tinatawag nating falling away? Meron pong
Sinasabi rito sa Hebrew chapter 6. Chapter 6 verses 4 to 6, ganito po ang sinasabi. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaaring maakay pa sa pagsisisi at panunumbalik, sapagkat muli nilang ipinapakos sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng tao. Mga kapatid, ang tawag dito ay yung apostasy. Ano ba yung ibig sabihin ng apostasy? Ang apostasy, mga kapatid, ito po ay isang tunay na nananampalataya. Naranasan niya yung tanggapin ang ating Panginoon sa kanyang buhay at naranasan niya ang pagliligtas ng Diyos. At alam niya kung paanong maligtas ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ibig sabihin, naliwanagan siya sa Ebanghelyo. Tinanggap niya ito ng buong puso. Subalit, kalaunan ay sa mga kadahilan, sa kung anong kadahilanan, ay lumalayo na siya sa pananampalataya. Nawala na siya. Maaaring naging preoccupy na siya o naging busy siya sa paghahanap buhay. Maaari naman na siya ay natisod. Maaari na siya ay nakaranas ng persecution o dili kaya nakaranas siya ng hindi magandang pagtrato na naging sanhi ng kanyang pagkatisod. Yan ang sabi dito sa banal na kasulatan, dito sa Hebrew, yung ganyan anya na nakaranas na at tumalikod sa kanilang pananampalataya ay mahirap na makapanumbalik. Kaya pansinin ninyo, mga kapatid, hindi po ba kayong mga sumasama sa mga pagdalaw-dalaw pagkatapos ng mga pagsamba o bago sa pagsamba, hindi ho ba tayo ay makuhanan natin na dalawin nga natin si ganito, dati kasama natin yan, dalawin natin si ganito, nagtampo yan. Ang sinasabi nitong banal na kasulatan, yung mga naliwanagan na at nakalasap ng makalangit na kaloob, tumanggap na ng banal na espiritu, ng salita ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, na kapag tumalikod ay hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus si Jesus at ibinubuladlad sa kahihiyan. Kaya napakahirap po na manumbalik yung mga nanamlay sa pananampalataya. Yan po ibig sabihin dito, yung marami sa panahong iyon, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Siyempre, ang kanilang loyalty wala na sa ating Panginoon. Baka ang loyalty niya ay nasa kalaban na ng Panginoon. Ang trabaho nun mapuot at magtaksil. Katulad ng pagtataksil ni Judas
sa ating Panginoong Hesukristo. Talata 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Actually, itong panahon natin ngayon sa last days ay ito yung panahon na parang ang mga bulaang mga ngaral at mga bulaang propeta ay parang mga kabuting sabog sa panahon ng tag-ulan. Biglang napakarami. At saka sa katunayan nga ngayon mga kapatid, sa dami ng mga religious groups, sa dami ng mga religious denomination na mayroong kani-kaniyang mga tagapangaral, hindi na namalaman ng tao ngayon kung sino yung may dala-dala ng tunay na ebanghelyo. Ang marami sa kanila ang marami doon, ang ebanghelyo para sa kanila ay ginagawang panghanap buhay. Ang ebanghelyo ay ginagamit para sa sariling kapakanan. Na ang intensyon ay dayain ang mga tao sa pananampalataya at sa halip na mapunta ng kaligtasan ay kaparusahan ang matatamo nila. Ang intensyon nila talaga ay mandaya, iligaw ang marami. Sapagat ito yung binabanggit sa banal na kasulatan, marami ang mga magpapanggap. Marami ang ililigaw ang mga tao. Marami. Ayaw ko magbanggit ng mga gumagamit din ng salitang Christian denomination, Christian groups. Pero makita po natin nila, sabi nga ni John the Baptist, makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Kung kaya't ang magiging bunga nito, nung lahat ng mga kakakwa na ito, ay paglaganap ng kasamaan. At kapag lumaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami at mawawalan ng tiwala. Mawawalan ng tiwala sa isa't isa. Ganyan po ang sitwasyon po natin. At ito ay binanggit na ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Napakaraming mga talata sa banal na kasulatan. Actually, maging itong si John Wesley na tinitingnan natin na siyang ginamit ng Panginoon para matatag itong Methodism. Si John Wesley minsan nagbanggit siya At sabi niya, hindi ako natatakot na isang araw ay mawala na ang Metodista sa buong mundo. Ang ikinatatakot ko niya ay manatili ang Metodista pero wala ng kapangyarihan. Ako ang interpretation ko doon sa salitang wala ng kapangyarihan wala na sa Panginoon. Iba na ang takbo ng kanilang pag-interpret ng Bible. Hindi na sila naniniwala sa mga basic truth ng banal na kasulatan. At yun na lamang sarili nilang pakahulugan ang kanilang gagamitin. Yun ang aking pakahulugan dito sa sinabi ni John Wesley. Pero tingnan ninyo si John Wesley. Napakaganda nung kanyang bungad na sinabi, hindi ako natatakot. Kasing kahulugan nun, hindi ako nanghihinayang. Kung sakalit ang Metodista ay mawala na sa mundong ito. Imagine natin yung binanggit ni John Wesley na yan. Ang ikinatatakot niya, ayon sa kanya, ang ikinatatakot niya
ay manatili ang Metodista pero malayo na sa katotohanan. Malayo na sa salita ng Diyos. Halos hindi na si Jesucristo ang kinikilala. Yan ang kung si John Wesley lang siguro mabubuhay sa panahong ito kakastiguhin niya ang maraming leader natin Si John Wesley, mga kapatid, meron akong nabasa nagtanggal siya ng mga pastor. Alam niyo kung ano ang dahilan? Yung mga pastor na ayaw magturo nung mga bata. Sapagkat bahagi ng ministeryo ng pastor ang pagtuturo ng bata. Sa panahon natin ngayon, naglagay tayo ng ministry ng mga katuwang ng pastor. Halimbawa, meron po tayo ngayon mga diakonisa na noon ay wala. Nagkaroon tayo ngayon ng mga volunteer worker na noon ay wala. Noon, lahat ng iyon, kay bata, matanda, kabataan, mayaf, lahat ng lay organizations, pastor ang nagtuturo. Sapagkat walang mga diakonisa noon, walang mga volunteer worker. Kaya yung pastor ay hindi magturo ng bata, ayaw magturo ng bata, ang ginawa ni John Wesley, pinagtatanggal niya ito. At yan ay merong record doon sa mga aklat ni John Wesley. Yung falling away from the church, mga kapatid, falling away from faith or falling away from Jesus Christ Himself. Ito ay nangyayari pa at mas higit na magiging mas marami kumbaga sa yung mangyayari sa darating na hinaharap. Kaya kinakailangan naka-ready rin tayo doon sa mga bagay na nangyayaring ito. Ipanalangin natin ang mga kapatid natin ay makapanumbalik sa ating Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito ay merong mga suggestion dito sa banal na kasulatan na nais kong tingnan natin. 2 Corinthians 13:5. Ito po yung sinasabi rito sa kasulatan. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Mga kapatid, inaamuki tayo ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Apostol Pablo na kung dumarating yung ganitong mga sitwasyon sa buhay natin na para tayong tinatamad, para tayong kung minsan na yung term na pakiramdam daw niya wala ng espiritu sa kanya o iba na yung tema ng kanyang pag-iisip tungkol sa pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, subukin daw natin yung ating sarili kung tayo'y namumuhay pa sa pananampalataya. Testingin natin. Subukin natin. Ikalawa, itong si Haring David, meron siyang binanggit sa 1 Samuel 36. Ganito po ang sinasabi.
Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbababatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Yung una mga kapatid is examine yourself. Yung pangalawa, encourage yourself. Si David, ginawa niya ito. In-encourage niya yung kanyang sarili na para siya lumakas sa pananampalataya. Ngayon, ito namang sa Timoteo, 1 Timothy 4, 7 and 8, ganito yung sinasabi. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsumikapan ay maging makadiyos at may pakinabang sa lahat ng paraan sapagkat ito'y pangako hindi lamang sa buhay na ito kundi maging sa buhay na darating. Ito yung isa pa yung pangatlong suggestion. Exercise yourself. Napakaganda, di ho ba? Yung pangalunay, examine yourself whether you are in faith or no longer in faith. Pangalawa, kung tayo'y nadadown, kung tayo nadi-discourage, kung tayo'y nangihina sa pananampalataya, encourage yourself. Wag na nating intayin pa yung kung sino-sinong mag-i-encourage sa atin. Paano kung wala nang mag-encourage sa atin? Si David, ang ginawa niya, in-encourage niya ang kanyang sarili sa tulong ng Panginoon. At yung pangatlo, exercise yourself. Nag-i-exercise tayo ng ating lupang katawan. Di po ba? Ganon din naman, i-exercise natin ang ating pananampalataya. Palakasin natin ito para tayo'y may panlaban dito sa tinatawag natin na yung falling away from faith. Nalalayo sa katotohanan. Mga
po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, sa iyong mga anak, sa kanilang kinaroroonan, sa kanilang mga tahanan. Patuloy mo po, Panginoon, na abutin ang bawat isa sa amin at patuloy na makita mo ang aming pong mga pangangailangan, ang aming pong mga kalagayan, ang aming pong mga karaingan, mga bagay na aming pinaiilan lang sa iyo at hinahanapan ng katugunan. Panginoon, patuloy mo pong dinggin ang aming mga dalangin, dinggin mo po ang bawat isa sa amin na patuloy nagsusumamo sa iyo, o dakila naming Diyos, na ikaw ang tutugon sa lahat ng ito. Ikaw ang magpapala sa iyong mga anak. At amin pong patuloy na idinadalangin, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na nagdaos at magdaraos ng kanilang kaarawan sa buwan ng November. Patuloy mo po silang tulungan, kalinahin, at dalangin namin, O Diyos, sa kanilang mga birthday wishes na ipagkaloob mo po sana ito sa kanila, anuman ang kanilang kahilingan, upang maging inspirasyon ito sa kanilang paglilingkod sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, sa kabuuan ang pagawain ng iyong iglesia lokal. Tulungan mo po kami na ang lahat ng ito ay mapagtulong-tulungan, hindi lamang sa mga pananalangin, hindi lamang sa pakikisangkot namin, kung hindi sa lahat ng aspeto, Panginoon, ay madama ng bawat isa na siya ay bahagi ng iyong iglesia at maging ng lokal dito sa Cantinyo. Tulungan mo kami at isinasalalay namin, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo, na ang lahat ng ito ay magaganap, mangyayari, matutupad ayon sa iyong kalooban. Sapagat ito ang hinihiling namin sa iyo, sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga minamahal sa Panginoon, pagpalain nawa tayo ng ating dakilang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Manahan nawa sa atin ang kanyang kapayapaan at ang kanyang kasaganaang ipagkakaloob ng ating Diyos sa buhay natin. Hindi lamang sa araw nito, kung hindi sa mga darating pang panahon ng ating buhay, saan man tayo naroroon, pagpalain tayo ng ating Panginoon.